Magandang umaga mga kababayan. Ngayon ay dinaos ang unang misa dito sa Pilipinas at kasama natin sa paglalakbay si Miss Marklyn Mugos para ibalita ang mga kaganapan. Miss Mugos, go ahead. Live tayo ngayon dito sa isang maliit na pulo ng Cebu na tinatawag na Limasawa Island kung saan ginaganap ang unang misa ng ating bansa. Ngayong Marso 31 taong 1521, dinadaos ng misa sa dinaluhan ng mga sundalong Kastila sa ilalim ni Ferdinand Magellan at ang mga tutubong Pilipino na nanirahan sa bayan na ito. Buenos días, mi alegre que elegado a nuestra tierra. Ikinagagalak ko ang inyong pagsalubong at kaus-pusong pagtanggap sa amin at ng aming pananampalataya. Narinig natin ang taus-pusong pasasalamat ni Ginoong Ferdinand Magellan dahil sa magandang pagtanggap ng bayan nito. Ang pangunahin ng isang pari mula sa ekspedisyon ni Magellan, ito po si Marklyn Mugos para sa Balitang Kasaysayan. Balik sa iyo, Lea Dagada. Sa ibang panig ng bansa ay ginanap ang pag-aaklas sa bayan ng Cavite na ikinasangkot ng tatlong pari. At live mula sa bayan ng Cavite ay makakausap natin sa nakakapanlumong paglalakbay sa kasaysayang ito si Miss Jeremy Tingas. Magandang araw. Isang nakakapanlumong pangyayari ang naganap sa araw na ito dito sa bayan ng Cavite, Port San Felipe. Ngayong ika-20 ng Pebrero, taong 1872, nag-alsa ang ilang Pilipinong mamamayan laban sa hukbong Espanyol bilang pagputol sa mga pang-aabuso at pang-aapi ng mga Kastila. Sa nasabing pag-aaklas, marami ang mga Pilipinong namatay at sugatan. Makakausap natin ngayon ang isa sa mga saksi ng pangyayari. Hindi po namin alam kung sino-sino ang mga Pilipinong sugatan at namatay. Ngunit nakita po naming dinakip ang mga Espanyol, sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Sa ngayon po ay wala pa po kaming alam sa anong nangyayari. Iyon ang naging pahayag ng mga saksi sa mga pangyayari. Ngunit sa aming panayaw ng isang general, ito ang kanyang tugon. Esos compañeros se convirtieron en lideras de la rebelión, por lo que es justo que Sion encarcelados y quer desarmar al gobierno. Ayon sa kanila, ang tatlong pari umano ang naging utak sa pag-aaklas, kaya nararapat lamang na sila ikulong. Dahil sa kagustuhan nilang kalabanin ang pamalaan, itinakdang ibitayin ang tatlong pari sa Luneta ngayong December 17, 1872 bilang hatol. Ngunit ito ang nagdudulot ng matinding galit at uwak sa mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ako, si Angel Grace Abatayo, nag-uulat sa Balitang Kasaysayan. Balik sa iyo, Lenny Padilla. Isang mahalagang usapin ang umusbong sa kasaysayan ng ating bayan. Maraming naguguluhan at ang tanong ng karamihan ay, tama nga bang nagretraksyon si Dr. Jose Rizal? Kasama natin si Steffi Garcia upang alamin ang katotohanan. Magandang araw. Maraming mga opinyon ang umiiral patungkol sa retraksyon ni Rizal. May mga naniniwala na tunay itong nangyari at ang iba naman ay nagdadalawang isip. Ngunit may naniniwala pa ring produkto ito ng pang-aabuso ng mga Espanyol. Kaya, minabuti naming dumulog sa isang historiador at ito ang kanyang pahayag. Ayon sa ilang dokumento ng kasaysayan, sinasabi na totoo ang retraksyon ni Rizal upang mailigtas ang kanyang buhay at mapanatili ang kapayapaan ng bansa. Ngunit ang ibang mga historiador naman ay ayaw maniwala dito, pagkat para sa kanila,